Hello mga ka-farmers! So for today's video ay ibabahagi ko po sa inyo ang katangian na kailangan para magtagumpay tayo sa negosyong babuyan mga ka-farmers. So kung wala ka nito, huwag kang magsimula ng babuyan mga ka-farmers dahil ito ay hindi para sa iyo. So, for today's video mga ka-farmers ay babahagi ko po sa inyo ang mga katangian na kailangan pag magbababuyan tayo. Kadalasan, hindi magtatagal ang isang babuyan mga ka-farmers dahil hindi nagkakaroon ng ganitong katangian ang isang magbababoy. So, tatlong katangian po ang babanggitin ko ngayon mga ka-farmers at make sure na meron po kayo nito para magtatagal kayo sa negosyong babuyan. Una, dapat masipag. Ang isang magbababoy ay dapat masipag mga ka-farmers. Hindi po biro ang pag-aalaga ng baboy from paglilinis ng kanilang kulungan, pagpapakain ng ilang beses sa isang araw, at pagbibigay sa kanila ng extra na pag-aalaga lalo na pag nagkakasakit sila. Itong sa amin mga ka-farmers, pagising sa umaga, naghahanda na kami para bigyan sila ng pagkain at before namin sila papakainin, nililinis muna namin ang kanilang kulungan. Usually, nagbibigay kami ng pagkain nila sa umaga at 6 AM dahil pag matagalan pa silang bigyan ng feeds, sobrang ingay na po nila mga ka-farmers. Sa tanghali, mga 11 AM, nagsisimula na rin kami maglinis ng kulungan para mabigyan sila ng tanghalian. At sa hapon naman mga ka-farmers, 4 PM yan na rin ang oras para bigyan ulit ng pagkain. Sa gabi, nagpapakain din kami mga ka-farmers before sila matutulog. Hindi po talaga madali ang trabahong ito mga ka-farmers kaya kailangan na palaging motivated tayo sa pag-aalaga ng baboy para ma-maintain natin ang ating kasipagan. Dito kasi nakasalalay ang lahat mga ka-farmers. Kailangan na masipag tayo lalo na sa pagpapakain sa ating mga baboy para maganda ang mga karne na maiproduce at sa ganon mga ka-farmers makukuha natin ang tamang bigat na target natin. Sa ngayon, 5 na lahat ang mga alaga natin mga ka-farmers. 4 ang pang-fattening at 1 ang gagawing inahin. Sa 4 na pang-fattening mga ka-farmers, ang 2 ay nasa starter stage at ang 2 naman ay nasa pre-starter stage pa. Ang 1 na pang-inahin ay nasa pre-starter stage pa rin. Bilang isang magbababoy, palagi po naming minomonitor ang kalusugan at kondisyon ng aming mga alaga para mabigyan agad ng lunas kung sakaling may makikita kaming dinaramdam nito. Nagbabantay din kami mga ka-farmers habang kumakain ang mga alaga namin. Ang rason po na dapat magbabantay tayo habang kumakain ang mga baboy ay para makikita natin agad kung meron ba sa kanila ang walang gana kumain. Aside sa pagmumonitor natin sa baboy mismo mga ka-farmers, bilang magbababoy, i-check din natin palagi kung wala bang sira sa kulungan natin lalo na ang mga pintuan para hindi makalabas ang mga alaga natin. Bilang isang pig farmer, hindi tayo dapat magpapabaya sa ating trabaho dahil nakasalalay po sa atin ang araw-araw na pag-aalaga sa baboy. Kailangan din na i-check natin kung may proper ventilation ba ang mga baboy at hindi masyadong mainit ang kanilang kulungan. Itong sa amin mga ka-farmers, plano ko sana na lagyan ng trapal ang likuran pero ipinagpaliban ko muna dahil sa tingin ko hindi na madaling makalapas-pasok ang hangin kung lalagyan ko. So, ganyan po kaimportante ang kasipagan sa pag-aalaga ng baboy mga ka-farmers. Ang ikalawang katangian mga ka-farmers ay ang mapagmahal sa mga hayop. Ang mga baboy mga ka-farmers ay sensitibo at masasabi nating emotional na mga hayop. Merong ibang tagapag-alaga na hindi makapigil at masasaktan po nila ang mga baboy, lalo na kapag di ito makapaghintay na mabibigyan ng pagkain. At ito pa ang dahilan na pinapalo ang mga baboy mga ka-farmers. Hindi po ito tama.
Tandaan natin mga ka-farmers na hayop lang po sila at ang pag-iisip nila ay hindi katumbas sa pag-iisip ng tao. Gusto ko sanang kargahin itong isang baboy ko mga ka-farmers na nasa starter stage pero ayaw nilang magpakarga mga ka-farmers. Ang bilis na po nilang tumakbo. Bigla lang po silang lumaki mga ka-farmers. Kung makikita nyo yung previous vlog ko, ang liit pa po nila. So, sobrang bansot po sila mga ka-farmers. Pero ngayon, parang nag-magic po. Bigla lang po silang lumaki. So, meron din tayong bagong bili na 3 biik mga ka-farmers. Ayaw ding magpahawak. Ang bilis ding tumakbo. So, ayan. Yung dalawa mga ka-farmers, mga male po yan, nagtatai po yan. Pero ngayon, okay na po sila. At last, nahuli ko rin mga ka-farmers. Ayan, ayaw niyang makawala. Ang cute-cute po nila mga ka-farmers. Sobrang love ko po talaga ang mga baboy mga ka-farmers. Kaya nung nag-rest po kami sa pagbababoy mga ka-farmers, nalulungkot po talaga ako. Itong 3 biik mga ka-farmers, nabili ko ito sa provider namin ng Barako. Last share po niya ito na nakuha mga ka-farmers dahil wala na po ang kanyang mga Barako. Nagkasakit po mga ka-farmers na ASF po. So sa ngayon, nagsisimula na din siya. So the same din kami mga ka-farmers, wala na din yung aming mga inahin, nagsisimula na rin. Pero yung mga inahin namin, hindi po sila naapektuhan ng ASF mga ka-farmers. Ibinenta po namin dahil merong mga fatteners kami, mga 3 siguro yon na naapektuhan ng sakit. So once nakapasok kasi ang sakit sa babuyan mga ka-farmers, magkakahawaan na yan. So marami din yung bibili mga ka-farmers, although mura lang siya, pero ibinenta na lang po namin. So ngayon, nagsisimula na rin kami ulit. Buti ang mga biik na ito mga ka-farmers, alam na po nila kung paano uminom sa pig drinker. Yung mga 2 baboy ko na nasa starter stage until now mga ka-farmers, hindi pa po sila umiinom sa pig drinker. Kaya nilalagyan ko po palagi ng tubig yung kainan nila mga ka-farmers. Ewan ko kung kailan ba sila matututo pero tinuturuan ko sila mga ka-farmers pero hindi talaga hanggang ngayon na malalaki na sila, ayaw pa rin nilang uminom sa pig drinker. Pero wala tayong magagawa mga ka-farmers dahil kailangan po nating intindihin sapagkat hindi po talaga magkakatulad ang mga hayop. So, yung mga 3 biko, alam na nila kung paano iinom sa pig drinker. Then, yung 2 malalaki na, ayaw nila. So, okay lang po yan mga ka-farmers. Ganyan po talaga, hindi natin sila pwedeng i-force na uminom talaga sa pig drinker. Meron kasing iba na magsasabi mga ka-farmers na wag daw lagyan ng tubig yung kainan para at least magkahanap po sila ng tubig. Pero na-try ko kasi mga ka-farmers, ginawa ko na hindi ko lagyan ng tubig yung kainan nila, hindi po sila umiinom ng tubig mga ka-farmers. Ayoko pong mag-suffer sila mga ka-farmers, kaya doon na lang sila sa kainan iinom ng tubig. Bilang tagapag-alaga na may pagmamahal sa hayop mga ka-farmers, hindi ko po kaya nasaktan ang aking mga baboy. Never ko rin silang pinalo mga ka-farmers kahit na minsan parang nakakainis na yung ingay nila lalo na kapag naglilinis pa tayo mga ka-farmers at parang babanggain na nila tayo dahil gutom na sila. So never ko po talaga na sinasaktan or pinapalo ang aking mga alaga mga ka-farmers. Kapag pinapalo kasi natin ang ating mga alaga mga ka-farmers, babalik din sa atin ang problema dahil kapag masasaktan po yan, dahil sa palo natin mga ka-farmers, may posibilidad po na yan ang dahilan na magkakasakit sila. So once magkakasakit ang ating mga baboy, of course, tayo din ang magkakaproblema. Buti na lang kung one inject natin sa gamot mga ka-farmers, ma-okay na sila. So what if hindi mga ka-farmers? So malaking problema po yan, lalo na kapag hindi po sila kakain. Kaya before tayo papasok sa negosyong babuyan mga ka-farmers, dapat i-educate po muna natin ang ating sarili na kapag mga baboy mga ka-farmers, maingay po yan at makulit. At higit sa lahat mga ka-farmers, magastos po ang pagbababuyan.
Kaya napaka-importante po ng katangian na pagmamahal sa hayop mga ka-farmers para magtatagal po tayo sa negosyong ito. At ang pangatlo at panghuling katangian na dapat meron ang isang magbababoy mga ka-farmers, dapat hindi maarte. So bawal po ang maarte sa negosyong babuyan mga ka-farmers dahil araw-araw po ilang beses po tayo maglilinis ng kanilang dumi mga ka-farmers at yung amoy ng baho ng dumi nila kakapit pa po yan sa ating mga damit mga ka-farmers at pati na sa ating balat. Based sa experience ko po mga ka-farmers, hindi na ako nandidiri kahit kumakain pa sa harap ng dumi ng baboy. Nasanay na kasi ako mga ka-farmers. Noong bago pa ako, nandidiri ako syempre, pero nasasabi ko sa sarili ko na kung patuloy ko itong ginagawa, hindi po ako magtatagal mga ka-farmers sa ganitong trabaho. At hindi rin pwede na titigil kami sa negosyong babuyan mga ka-farmers dahil malaki po ang naitutulong nito sa amin. So yun lamang po mga ka-farmers ang dapat ninyong tandaan na mga katangian na kailangan kung gusto ninyong mag-alaga ng mga baboy. Una, dapat po masipag kayo. Ikalawa, dapat meron kayong pagmamahal sa hayop. At ikatlo mga ka-farmers, hindi po pwede ang maarte sa negosyong ito. Kung wala kayong ganitong katangian mga ka-farmers, huwag po kayong magsimula ng negosyong babuyan dahil magkakaproblema lang po kayo at nakakaawa po ang inyong mga baboy pag hindi naalagaan. So, yun lamang po mga ka-farmers ang may share ko for today's video. Sana ay palagi ninyong subaybayan ang channel natin sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-click sa bell button para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming videos na i-upload. Huwag nyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Ating tandaan na tayong mga farmers ay dapat madiskarte at masipag upang magtagumpay sa ating negosyo. Sa kapwa ko po kababaihan, hindi po hadlang ang kasarian natin para gawin ang mag-farming. Layunin ko po na i-encourage kayo na mag-alaga ng kahit na anumang hayop na pwedeng mapagkitaan. Maraming salamat po. God bless. Happy farming. Bye-bye.